Naririnig ko sila. Kapag si ganito ang nakaupo, may nagsasabing mas mabuti noon. Kapag si ganon ang naupo, may nagsasabing mas magulo ngayon. Araw-araw, may debate, may kampihan, may bangayan, may sisihan. Pero minsan napapatanong ako, habang abala tayo sa pagtuturo kung sino ang may kasalanan, may nakatingin ba sa mga taong tahimik na naghihirap? Sa mangingisdang umaasa sa huling lambat? Sa magsasakang umaasa sa huling ani? Sa manggagawang umaasa na sapat pa ang sahod hanggang katapusan? Alam ba nila? Alam ba ng mga nakaupo kung gaano kamahal ang bigas kapag kulang ang laman ng bulsa? Alam ba nila kung gaano kahaba ang gabi kapag may anak kang gutom? Alam ba nila kung gaano kasakit ang mangarap para sa pamilya habang unti-unting nauubos ang pag-asa? Mahal ko ang Pilipinas, hindi dahil perpekto siya, kundi dahil tahanan ko siya. Pero minsan, parang ang Pilipinas ay isang inang pagod na. Pagod na. Mayaman sa likas na yaman, mayaman sa talento, mayaman sa sipag. Pero bakit ang dami pa rin kapos? Bakit ang dami pa rin umaalis upang maghanap ng mas magandang buhay sa ibang bayan? At habang nakatingin ako sa bandilang iwinawagayway ng hangin, iisa lang ang tanong ko, kailan kaya? Kailan kaya darating ang panahon na hindi na tayo mag-aaway kung sino ang dapat sisihin? At magsisimula tayong isipin kung paano tayo sama-samang babangon. Dahil ang tunay na yaman ng Pilipinas ay hindi na sa palasyo, hindi na sa opisina, hindi na sa kapangyarihan. Nasa mga taong gumigising araw-araw kahit pagod na. Nasa mga taong patuloy na lumalaban kahit mahirap na. Nasa bawat Pilipino na patuloy pa rin nangangarap para sa pamilya, para sa kinabukasan, para sa mahal nating Pilipinas!